Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Dare to Ask. Sabi niya, what? Nakakagulat naman, Senator Mig Zubiri and Ping Lacson. Sabi ninyo, respetuhin. Kaya nga, thank you. Tapos ito, nagbago na agad, linyahan ninyo. Kasi part of the block na kayo, black, minority black. So ito, merong statement ng 5 members ng minority black. Senators Ping Lacson, Risa Hontiveros, Tito Soto, Loren Legarda, and Mig Zubiri criticize the Supreme Court's ruling stopping the Senate's impeachment trial of Vice President Sara Duterte, calling it legally defensible perhaps but grossly unfair. Hindi daw patas. In a joint statement, they warn to retroactively apply a new definition of what it means to initiate an impeachment case is unfair, and argue it's like changing the rules in the middle of the game. They call on the court to apply the fairness principle and the doctrine of operative facts, stressing we swore to protect the Constitution and the right of every Filipino to demand truth and justice. Wow! Ang galing! Diba? Maraming natuwa mga DDS nung magpahayag si Senator Zubiri. Sabi niya na sa mga kasama ko na gustong ituloy ang trial, ito ang masasabi ko sa inyo. We are courting we are courting contempt order from the Supreme Court kung ipagpatuloy ang trial or magkakaroon ng constitutional crisis. Sa ayaw at gusto nyo, yung decision ng Supreme Court, dapat irespeto natin, period. Matulog na ako. Ganon yung una niyang poste. Kaya, ako, personally, natuwa ko. Si Senator Ping Lacson naman, whether you are for or against this decision, we have no choice but to respect it. Parehas silang sinasabi na igalang ang decision, unanimous decision ng Korte Suprema. Okay. Yan, nung hindi pa sila member ng minority block. O ngayon, napasama na sila sa minority block. Nandyan na si Senator Soto, nga kanilang leader, na may legal luminary kuno nga nag-a-advise sa kanya. Ito na. Bigla naman lang nagkaroon na ng doctrine of operative facts at saka fairness principle. Sinasabi ng Korte Suprema ng isang dahilan bakit naging unconstitutional, hindi nabigyan ng due process yung respondent na si BP Sara. Kasi walang panahon na naibigay sa kanya para masagot niya ang mga akusasyon doon sa Committee on Justice sa Kamara. Ang pagpapaliwanag ni Senator Marcoleta, ang akala ng mga pumirmang kongresista dahil nakaabot na sila sa sobra 2/3 sa kailangang perma, akala nila sapat na yon para iakyat kaagad ang impeachment case. Ang paliwanag ni Senator Marcoleta,
Bakit sinabi ng Korte Suprema na hindi nabigyan ng due process si BP Sara? Dapat pala yung impeachment, yung pang-apat na impeachment case na napirmahan ng 215 congressmen, congresswoman, dapat pala ni-repair muna, dinala sa Committee on Justice para si BP Sara tawagin siya at mabigyan siya ng pagkakataon na sagutin yung kanyang akusasyon. Yun ang paliwanag ni Senator Marcoleta. Kaya hindi nagkaroon ng due process. So ano yung sinasabi nila na fairness principle? Sa lahat naman ng kaso ganun talaga. Pag may nagsumbong, nag-akusa, yung inakusahan, mabibigyan siya ng panahon para sumagot. Si BP Sara, hindi siya nabigyan ng pagkakataon nga sumagot. Kaya nawalan ng fairness. So sila ngayon nagsasabi na hindi daw, unfair daw, legally defensible perhaps, but grossly unfair. Ang tanong, mga abogado ba kayo? Mga kagalang-galang na senador? Mas magaling pa ba kayo doon sa 13 na maestrado na bumoto nagsabi na unconstitutional? Anyway, sige, ito ang kanilang statement. Hintayin natin ang aksyon ng Korte Suprema dahil nga mag-file ng motion for reconsideration ang Kamara. 13-0, sabi ni Senator Marcoleta, parang suntok sa buwan na daw yan. Wala nang kapag-apag-asa kasi imposible daw na magbago pa ang isip yung 13. Kasi kung 7-6, yon, dikit ang labanan, ayan, posible pa. 13-0 So, good luck na lang sa minority block. Kung yung 5 na bumoto noon ng yung against sa back to sender, ito na naman 5 na minority, tawag sa kanila Mythical 5 daw Good luck sa members ng Mythical 5. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong ito sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para naman makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Pakinggan nyo, panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natagaan na mo yero. So magatop na ni karon. Salamat yo, makaatop na gyud ni karon. O karon mo na ni ang karaan nga balay sa natagaan na mo giro. So mo na ni ang iyang atop nga kawayan lang. So karon nagpatindog siya og bag-ong iyang balay. Og maupod ni dayon ang iyang gitukod nga bag-ong balay. So mo ni ang atopan karon sa hiro nga natag sa iya ha. Karon naman ni gini kuya sa pag-atop. So maayo na gid nga tan-aw ang iyang balay. Salamat sa Ginoo kay naa siya gigamit nga tawo nga mo'y maghatag og sin og salamat pod sa nag-sponsor og sin kay matarong na gyud among abuhan ani kay ang among atop sa abuhan kawan ra gyud kawayan na gaulan na naman. Salamat gyud kaayo sa naghatag og sin. Pila na day ka tuig ang imong abuhan nga kawayan lang? Murag
5 na ka tuig. O 5 ga ilis-ilisan ra ba kay di ta pag-afford og sin. Oo. Karon kay naa may naghatag og sin. Salamat kaayo. Oo, salamat kayo ya. Makita nato nga naa na gyud ang sin. Oo. Salamat kayo ya. Okay, salamat.